Gandang araw sa inyo guys, welcome kayo sa YouTube channel natin. At sasagot tayo ng comment doon sa mga nating video na naipost natin sa YouTube. Ito yung isa sa mga comment doon. Good evening sir, magkano kaya budget para sa 6 meter by 8 meters? Structure lang muna, panimula, salamat po. So ito yung sasagutin natin yung comment. So bibigyan kita ng idea sa floor plan mo. Baka magkaroon ka dito ng idea. Ito, 2 kwarto, 3 meter by 3 meter bawat kwarto. Yung CR mo is 2 meter by 2 meter. Ang dining kitchen mo is 3 meter by 5 meter. At ang living room mo is 3 meter by 3 meter. Sa estimate natin mula sa foundation, sa flooring, hanggang sa biga lang tayo. Okay? Structure lang naman ang hinihiling niya na estimate natin. Hindi na natin isasama rito yung bubong, structure lang. Okay, simulan natin. Pero bago natin sisimulan to guys, nanyayaw kayong mag-comment, mag-subscribe. Libre mag-subscribe, kaya huwag kayong maya mag-subscribe. At i-like nyo na rin yung video natin kung nagustuhan ninyo. So ito na, sagutin natin ang comment mo. Lagyan natin to ng poste na 8 piraso. So palibot lang, paikot lang ng wall mo ang mayroong poste. Okay? 48 square meter to ang area mo ng bahay mo. 6 meter by 8 meter times mo lang yan is 48 square meter. Okay, unahin natin yung bilang ng hollow blocks. Meron kasi mga nagpapatayo na bahay na excited na. Okay, hindi pa na layout yung foundation, marami na silang tambak na hollow block. Okay, kaya umpisa natin sa hollow block. Ang bilang ng hollow block na kailangan mo para sa 6 meter by 8 meter na may perimeter na 35 meter, 14 na patong magmula foundation hanggang sa ilalim ng biga, 14 na patong. So, ang kailangan mong hollow block is 1,076 pieces. Okay guys? Isunod natin yung mga bakal na kailangan na natin. Ito yung ikalawang step. Okay? Bakal. Ang kailangan nating bakal para sa kulong puting. Okay? Sa pundasyon ng poste. So, 9 pieces na tinimim ang kailangan natin. Okay, ang rebar naman na sa mga poste natin, sa column natin is 24 pieces, 10mm din. 10mm lang yung gamitin natin ha. Okay, tapos 4 lang na piraso na main bar na 10mm. Okay, ito yung pinaka matipid na to kasi yung iba nito ginagawa pa nilang 12mm. 10mm lang yung gamitin natin, pwede na rito. Okay guys, ang rebar natin sa beam, mga bakal natin sa beam is 20 pieces. 10mm din ang gamitin natin. So, 4 din na main bar. Okay? Ang stirrup natin is 57 pieces na 9mm. At ang rebar natin sa wall footing. Okay, sa wall footing. Sa pundasyon ng mga hollow block ha, sa pundasyon ng mga hollow block is 13 pieces na 10mm. Okay, at ang vertical natin para sa mga hollow block, yung patayo na bakal, is 32 pieces na 9mm. At yung horizontal natin, gamitin natin pag nag-asintada tayo, makatatlong patong tayo, maglalagay tayo ng horizontal. 9mm din yung gagamitin natin, 25 pieces. Okay guys? Ang kailangan natin na bakal na rebar sa flooring. Ito, sa flooring natin ha. Flooringin natin to. 9mm lang ang gamitin natin. Advice ko lang 9mm. Mapamahal pa kayo pag 10mm ginagamit niya. Hindi naman dadaanan niya ng malalaking equipment. Okay? Tao lang dadaan yan. So, ito yung kailangan yung bakal na 9mm para sa flooring nyo. 32 pieces na 9mm. Okay? Doon na naman sa wall footing nyo. Okay? Na si stirrup. Si stirrup tawag niyan sa mga nilalagay sa wall footing. Yung sa pundasyon ng poste mo. Hindi naman kasi tayo magbibim doon. Wall footing lang tawag niyan. Si stirrup lang ilagay natin is 10 pieces na 9mm. Okay, nakuha natin lahat ng mga bakal na kailangan na natin. Isusunod natin yung semento. Mamaya guys, isama rin natin to pag samasamahin natin lahat at presyohan niya. Kaya panoorin nyo yung buong video. Ang kailangan nating budget na semento para sa mga hollow block sa pag-asintada is 40 bag. Ang halo natin class C.
1/4. Isang simento, 4 na buhangin. Kailangan natin na simento para sa structure. Ang mix ratio natin sa structure natin is Class B. Isang simento, 2 kalahating buhangin at 5 graba. Okay? Yan yung mix ratio natin. Sundin natin to guys ha. Ito, huwag nyo na i-class A kasi bungalow house lang naman to. Hindi naman to natin i-slab. Okay? Ang kailangan nating budget sa wall footing, 20 bag. Okay? Sa kulong footing is 7 bag simento. Sa kulong is 9 bag na simento. Sa beam, 14 bag na simento. Flooring, 18 bag na simento. Okay? Ang size ng wall footing natin, pundasyon ng hollow block is 30 cm by 20 cm. Itong 20 cm, yun yung buhos natin, yung kapal ng buhos. Yung kulong footing naman natin, okay, kulong footing, pundasyon ng poste, size ng hukay natin is 60 cm by 60 cm. Okay, bubukasan mo lang yan mga 30 cm. Okay guys? Okay, 20 cm lang ilagay nyo na poste by 20 cm kwadrado. Ang beam natin is 20 cm by 25 cm. Okay, sa flooring natin, ang kapal ng flooring natin is bali 2 inches lang. 2 inches lang. Kung sa convert mo yan sa centimeter is 5 cm lang yan. Okay, 2 inches lang. Sabi ko nga, manipis lang para hindi tayo magastusan. Okay na dyan yung 2 inches. Okay, so yan, 8 meter by 6 meter, 40 square meter. Tapos yung kapal ng buhos natin is 2 inches. Okay guys, sa buhangin na tayo. 160 bag ang kailangan natin para sa wall. Sa concrete is 170 bag. At sa graba is 370 bag. Convert natin mamaya sa cubic to. So ito na guys. Summary natin. At pipresyuhan na natin para makuha natin yung actual na mga bilang at budget na kailanganin mo. Okay? Nananyahan ko ulit kayo mag-subscribe at mag-like. Okay, libre yan guys. Huwag kayong mahiya. Ito na. Hollow block 1,076. 13 pesos yung isa. 13,988. Pwede nyo subaybayan sa mga calculator nyo dyan. 10 mm natin, 66 pieces lahat, 140 yung isa, 9,240. 9 mm natin, 166 pieces lahat, 95 pesos yung isa, 15,770. Simento natin, lahat na, 108 bag, 225 yung isa nito, so 24,300. Okay, ang buhangin natin is 10 cubic, 900 per cubic nito, so 9,000. Tapos yung graba natin is 11 cubic, so 1,200 per cubic nito, so 13,200. Okay, formworks natin, tansya ko rito, mga 7,000 kailangan mo, mga plywood at 2x2. Okay, bako, lambre, salin natin dyan. So ang total material cost mo, para sa materials lang to is 92,498. Structure lang, walang palitada, puro lang hollow block at makikita mo mga simento lang lahat. May flooring na rin. Okay, walang mga pinto, wala pa lahat. Pero pwede mo na itong tirahan ang ganitong itsura pag binumbungan mo. Okay guys, so ito yung budget mo, 92,498. Ang maging labor mo ito, mga 40,000 ang mga labor mo ito. Para sa akin, 40,000 na. Okay na to. So yan. So kung i-compute natin yan, yung total material cost at labor cost is 132,498. Okay? 132,498 ang kailangan mong budget sa 8 meter by 8 meter na bahay. 2 kwarto, isang CR, kitchen, dining. Okay guys? Ay, kita nyo naman yung idea ko na floor plan. Okay guys? Take note lang, yung mga poste, hindi ko pala sinali yung mga poste sa terrace. Bali, yung poste dito sa terrace is 3. Hindi ko nasali yun. So, dagdag nyo na lang, bawat isang poste, budgetan mo ng 2,500 bawat isang poste. 2,500 to 3,000 bawat isang poste, dagdag nyo na lang dito. Yan. Nakaligtaan ko yun sa terrace kasi yung buong bahay lang yung nilagyan ng poste. May terrace pa pala na 3 pirasong poste. Budgetan nyo ng 2,500 to 3,500 isa. Ibig sabihin, yung 3 na yon times 3,000 is
9,000. Okay? Ang kailangan nyo pang budget. Dagdag nyo lang dito sa 132,498. So yan guys. Again, kung mayroon kayong comment lang kayo. Mas maganda, nakasubscribe at naka-like kayo. Okay guys?